Kabanata 39, bigyan ninyo sila ng pagkain. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 14 versikulo 13 hanggang 21, Marcos Kapitulo 6 versikulo 32 hanggang 44, Lucas Kapitulo 9 versikulo 10 hanggang 17, Juan Kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 13. Si Kristo ay nagretiro sa isang liblib na lugar kasama ang kanyang mga disipulo, ngunit ang pambihirang panahon ng mapayapang katahimikan ay nasira kaagad. Inakala ng mga alagad na nagretiro na sila kung saan hindi sila maaabala, ngunit nang makaligtaan ng karamihan ang banal na guro, nagtanong sila, nasaan siya? Napansin ng ilan sa kanila ang direksyong pinuntahan ni Kristo at ng kanyang mga disipulo. Marami ang nagpunta sa lupa upang salubungin sila, habang ang iba ay sumunod sa kanilang mga bangka sa tubig. Malapit na ang Paskwa, at, mula sa malayo at malapit, ang mga pangkat ng mga peregrino na patungo sa Jerusalem ay nagtipon upang makita si Jesus. Nadagdagan ang kanilang bilang, hanggang sa natipon ang 5,000 lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Bago makarating si Kristo sa pampang, maraming tao ang naghihintay sa kanya. Ngunit siya ay dumaong nang hindi nila napansin, at gumugol ng kaunting panahon sa mga alagad. Mula sa gilid ng burol ay tumingin siya sa gumagalaw na karamihan, at ang kanyang puso ay napukaw ng pakikiramay. Nag-ambala kahit na siya, at ninakawan ng kanyang kapahingahan, hindi siya naiinip. Nakita niya ang isang mas malaking pangangailangan na humihingi ng kanyang atensyon habang pinagmamasdan niya ang mga taong dumarating at paparating pa rin. Siya ay nahabag sa kanila, sapagkat sila ay gaya ng mga tupang walang pastol. Pag-alis sa kanyang pag-urong, nakahanap siya ng isang maginhawang lugar kung saan siya ay makapaglingkod sa kanila. Hindi sila nakatanggap ng tulong mula sa mga pari at mga pinuno, ngunit ang nakapagpapagaling na tubig ng buhay ay umagos mula kay Kristo habang itinuro niya sa karamihan ang daan ng kaligtasan. Ang mga tao ay nakinig sa mga salita ng awan na malayang damaloy mula sa mga labi ng anak ng Diyos. Narinig nila ang magiliw na mga salita, napakasimple at napakalinaw na sila ay parang balsamo ng Gilead sa kanilang mga kaluluwa. Ang pagpapagaling ng kanyang banal na kamay ay nagdala ng kagalakan at buhay sa mga namamatay, at kaginhawaan at kalusugan sa mga nagdurusa ng sakit. Para sa kanila ang araw na iyon ay parang langit sa lupa, at sila ay lubos na walang kamalay-malay kung gaano nakatagal mula nang sila ay kumain ng kahit ano. Sa haba ng araw ay malayong ginugol. Ang araw ay lumulubog sa kanluran, ngunit ang mga tao ay nagtagal. Buong araw na nagtrabaho si Jesus nang walang pagkain o pahinga. Siya ay namumutla dahil sa pagod at gutom, at ang mga alagad ay nakiusap sa kanya na huminto sa kanyang pagpapagal. Ngunit hindi niya maalis ang kanyang sarili sa maraming tao na pumipilit sa kanya. Sa wakas ay lumapit sa kanya ang mga alagad, na hinihimok na para sa kanilang sariling kapakanan ay paalisan ang mga tao. Marami ang nanggaling sa malayo, at walang kinakain mula umaga. Sa mga kalapit na bayan at nayon ay maaari silang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain, at pagkatapos, lumingon kay Felipe, nagtanong, saan tayo bibili ng tinapay, upang makakain ang mga ito? Sinabi niya ito upang subukan ang pananampalataya ng disipulo. Tumingin si Philip sa dagat ng mga ulo, at naisip kung gaano kaimposibleng magbigay ng pagkain upang matugunan ang mga pangangailangan ng gayong pulutong. Sumagot siya na ang 200 sentimos na halaga ng tinapay ay hindi halos sapat upang hatiin sa kanila, upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaunti. Tinanong ni Jesus kung gaano karaming pagkain ang masusumpungan sa grupo. May isang batang lalaki rito, sabi ni Andres, na may 5 tinapay na sebada, at 2 maliliit na isda, ngunit ano ang mga ito sa napakarami? Iniutos ni Jesus na dalhin ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga alagad na paupuin ang mga tao sa damuhan sa mga pangkat na 50 o 100, upang mapanatili ang kaayusan, at upang ang lahat ay makasaksi kung ano ang kanyang gagawin. Nang ito ay maganap, kinuha ni Jesus ang pagkain, at tumingala sa langit, siya ay pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay ang mga tinapay sa kanyang mga alagad, at ang mga alagad sa karamihan. At nagsikain silang lahat, at nanggabusog. At pinulot nila ang 12 bakol na puno ng mga pinagputol-putol, at ng mga isda.
Siya na nagturo sa mga tao ng paraan upang magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan ay kasing-isip din ng kanilang mga temporal na pangangailangan gaya ng kanilang espiritual na pangangailangan. Ang mga tao ay pagod at nanghihina. May mga ina na may mga sanggol sa kanilang mga bisig, at maliliit na bata na nakakapit sa kanilang mga palda. Marami ang nakatayo ng ilang oras. Lubos silang naging interesado sa mga salita ni Kristo na ni minsan ay hindi nila naisip na maupo. At ang karamihan ay napakarami anupat nanganganib na sila ay year-okon ang isa't isa. Bibigyan sila ni Jesus ng pagkakataong magpahinga, at inutusan niya silang maupo. Maraming damo sa lugar, at lahat ay maaaring magpahinga sa ginhawa. Si Kristo ay hindi kailanman gumawa ng isang himala maliban upang magbigay ng isang tunay na pangangailangan, at ang bawat himala ay may katangian upang akayin ang mga tao sa puno ng buhay, na ang mga dahon ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Ang simpleng pagkain na ipinasa sa kamay ng mga alagad ay naglalaman ng isang buong yaman ng mga aral. Ito ay mababang pamasahe na ibinigay. Ang mga isda at mga tinapay na sebada ay ang pang-araw-araw na pagkain ng mga mangingisda tungkol sa dagat ng Galilea. Maaaring ipalaganap ni Kristo sa harap ng mga tao ang isang masaganang hapunan, ngunit ang pagkain na inihanda para lamang sa kasiyahan ng gana ay hindi maghahatid ng aral para sa kanilang ikabubuti. Itinuro sa kanila ni Kristo sa araling ito na ang mga likas na probisyon ng Diyos para sa tao ay binaluktot. At hindi kailanman nasiyahan ng mga tao sa mga mararangyang piging na inihanda para sa kasiyahan ng baluktot na panlasa habang tinatamasa ng mga taong ito ang iba at ang simpleng pagkain na inilaan ni Kristo na malayo sa mga tahanan ng tao. Kung ang mga tao ngayon ay simple sa kanilang mga gawi, namumuhay ng naaayon sa mga batas ng kalikasan, tulad ng ginawa ni Adan at Eva noong simula, magkakaroon ng saganang panestos para sa mga pangangailangan ng pamilya ng tao. Magkakaroon ng mas kaunting mga haka-haka na gusto, at mas maraming pagkakataon na gumawa sa mga paraan ng Diyos. Ngunit ang pagkamakasarili at ang indulhensya ng hindi likas na lasa ay nagdulot ng kasalanan at paghihirap sa mundo, mula sa labi sa isang banda, at mula sa kakulangan sa kabilang banda. Hindi hinanggad ni Jesus na akitin ang mga tao sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa pagnanais ng karangyan. Sa malaking pulutong na iyon, pagod at gutom pagkatapos ng mahaba, kapanapanabik na araw, ang simpleng pamasahe ay isang katiyakan hindi lamang ng kanyang kapangyarihan, kundi ng kanyang magiliw na pangangalaga sa kanila sa mga karaniwang pangangailangan ng buhay. Hindi ipinangako ng tagapagligtas sa kanyang mga tagasunod ang mga karangyan ng mundo, ang kanilang pamasahe ay maaaring simple, at kahit kakaunti, ang kanilang kapalaran ay maaaring makulong ng kahirapan, ngunit ang kanyang salita ay ipinangako na ang kanilang pangangailangan ay matustusan, at kanyang ipinangako yaong higit na mabuti kaysa makamundong kabutihan, ang nananatiling kaliwan ng kanyang sariling presensya. Sa pagpapakain sa 5,000, inalis ni Jesus ang tabing mula sa mundo ng kalikasan, at inihayag ang kapangyarihan na patuloy na ginagamit para sa ating ikabubuti. Sa paggawa ng mga ani sa lupa, gumagawa ang Diyos ng isang himala araw-araw. Sa pamamagitan ng mga likas na ahensya ang parehong gawain ay naisakatuparan na ginawa sa pagpapakain sa karamihan. Inihahanda ng mga tao ang lupa at naghahasik ng binhi, ngunit ang buhay mula sa Diyos ang nagiging sanhi ng pagsibol ng binhi. Ang ulan at hangin at sikat ng araw ng Diyos ang dahilan upang ito ay lumabas. Una ang talam, pagkatapos ay ang uhay, pagkatapos ay ang buong butil sa uhay. Marcos Kapitulo 4 versikulo 28. Ang Diyos ang araw-araw na nagpapakain sa milyon-milyon mula sa mga taniman ng lupa. Ang mga tao ay tinawag na makipagtulungan sa Diyos sa pangangalaga ng butil at paghahanda ng tinapay, at dahil dito ay nalilimutan nila ang banal na kalayaan. Hindi nila binibigyan ng Diyos ng kaluwalhati siyang nararapat sa kanyang banal na pangalan. Ang paggawa ng kanyang kapangyarihan ay iniuugnay sa mga likas na dahilan o sa instrumentalidad ng tao. Ang tao ay niluluwalhati bilang kapalit ng Diyos, at ang kanyang mga mabiyayang kaloob ay binaluktot sa makasariling paggamit, at ginawang sumpa sa halip na isang pagpapala. Hinahangad ng Diyos na baguhin ang lahat ng ito. Ninanais niya na ang ating mapurol na pandama ay masigla upang makilala ang kanyang mahabaging kabaitan at luwalhatiin siya para sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Nais niyang kilalanin natin siya sa kanyang mga kaloob, upang ang mga ito ay, gaya ng kanyang nilayon, isang pagpapala sa atin.
Ito ay upang maisakatuparan ang layuning ito na ginawa ang mga himala ni Kristo. Matapos mapakain ang karamihan, may natitira pang pagkain. Ngunit siya na mayroong lahat ng mga mapagkukunan ng walang hanggang kapangyarihan sa kanyang utos ay nagsabi, tipunin ang mga pira-pirasong natitira, upang walang mawala. Ang mga salitang ito ay higit pa sa paglalagay ng tinapay sa mga basket. Ang aralin ay 2 beses. Walang dapat sayangin. Hindi natin dapat hayaang mawala ang temporal na kalamangan. Hindi natin dapat pabayaan ang anumang bagay na may posibilidad na makinabang ang isang tao. Hayaang tipunin ng lahat na magpapaginhawa sa pangangailangan ng mga nagugutom sa lupa. At dapat magkaroon ng parehong pag-iingat sa mga espiritual na bagay. Nang makolekta ang mga basket ng mga pira-piraso, naisip ng mga tao ang kanilang mga kaibigan sa bahay. Nais nilang makibahagi sila sa tinapay na pinagpala ni Kristo. Ang mga laman ng mga basket ay ipinamahagi sa sabik na karamihan, at dinala sa buong rehiyon sa palibot. Kaya't ang mga naruroon sa kapistahan ay dapat magbigay sa iba ng tinapay na bumababa mula sa langit, upang mabusog ang gutom ng kaluluwa. Ulitin nila ang kanilang natutuhan tungkol sa mga kamangha-manghang bagay ng Diyos. Walang dapat mawala. Walang isang salita na nag-aalala sa kanilang walang hanggang kaligtasan ay mahulog sa lupa na walang silbi. Ang himala ng mga tinapay ay nagtuturo ng isang aral ng pagtitiwala sa Diyos. Nang pinakain ni Kristo ang 5,000, ang pagkain ay hindi malapit sa kamay. Maliwanag na wala siyang paraan sa kanyang utos. Narito siya, kasama ang 5,000 lalaki, bukod sa mga babae at mga bata, sa ilang. Hindi niya inanyayahan ang malaking tao na sumunod sa kanya, dumating sila nang walang imbitasyon o utos. Ngunit alam niya na pagkatapos nilang makinig ng matagal sa kanyang tagubilin, sila ay makaramdam ng gutom at himatayan, sapagkat siya ay kasama nila sa kanilang pangangailangan ng pagkain. Malayo sila sa bahay, at malapit na ang gabi. Marami sa kanila ang walang pambili ng pagkain. Siya na alang-alang sa kanila ay nag-ayuno ng 40 araw sa ilang ay hindi niya pinahintulutang bumalik sila ng pag-aayuno sa kanilang mga tahanan. Ang probidensya ng Diyos ay naglagay kay Jesus kung saan siya naruroon, at umasa siya sa kanyang makalangit na Ama para sa paraan upang maibsan ang pangangailangan. At kapag tayo ay dinala sa makipot na lugar, tayo ay dapat umasa sa Diyos. Dapat nating gamitin ang karunungan at paghatol sa bawat pagkilos ng buhay, upang hindi natin, sa pamamagitan ng walang ingat na paggalaw, ilagay ang ating sarili sa pagsubok. Hindi tayo dapat lumubog sa mga kahirapan, nagpapabili sa mga paraan na ibinigay ng Diyos, at maling gamitin ang mga kakayahan na ibinigay niya sa atin. Ang mga manggagawa ni Kristo ay dapat sumunod sa kanyang mga tagubilin ng buong katapatan. Ang gawain ay sa Diyos, at kung pagpalain natin ang iba ang kanyang mga plano ay dapat sundin. Ang sarili ay hindi maaaring gawing sentro, hindi makakatanggap ng karangalan ang sarili. Kung nagpaplano tayo ayon sa ating sariling mga ideya, ipapaubaya tayo ng Panginoon sa ating sariling mga pagkakamali. Ngunit kapag, pagkatapos na sundin ang kanyang mga tagubilin, tayo ay dinala sa makipot na lugar, ililigtas niya tayo. Hindi tayo dapat sumuko sa panghihina ng loob, ngunit sa bawat kagipitan ay dapat tayong humingi ng tulong sa kanya na may walang katapusang mapagkukunan sa kanyang utos. Kadalasan ay napapaligiran tayo ng mga pagsubok na kalagayan, at pagkatapos, sa buong pagtitiwala, dapat tayong umasa sa Diyos. Iingatan niya ang bawat kaluluwa na dinadala sa kalituhan sa pamamagitan ng pagsisikap na panatilihin ang daan ng Panginoon. Inatasan tayo ni Kristo, sa pamamagitan ng propeta, ibigay ang iyong tinapay sa nagugutom, at, busogin ang nagdadalamhating kaluluwa. Pagka nakita mo ang hubad, ay iyong takpan siya, at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na itinapon. Isayas Kapitulo 58 versikulo 7 hanggang 10. Inutusan niya tayo, humayo kayo sa buong mundo, at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Marcos Kapitulo 16 versikulo 15. Ngunit gaano kadalas lumulubog ang ating mga puso, at nabigo tayo ng pananampalataya, habang nakikita natin kung gaano kalaki ang pangangailangan, at kung gaano kaliit ang paraan sa ating mga kamay. Tulad ng pagtingin ni Andres sa 5 tinapay na sebada at sa 2 maliliit na isda, ibinubulalas natin, ano ang mga ito sa napakaraming tao. Kadalasan ay nag-aalangan tayo, ayaw ibigay ang lahat ng mayroon tayo,
natatakot na gumastos at gastusin para sa iba. Ngunit inutusan tayo ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain. Ang kanyang utos ay isang pangako, at sa likod nito ay ang parehong kapangyarihan na nagpakain sa karamihan sa tabi ng dagat. Sa pagkilos ni Kristo sa pagbibigay ng temporal na pangangailangan ng isang nagugutom na karamihan ay nakabalot ng malalim na espiritual na aral para sa lahat ng kanyang mga manggagawa. Tinanggap ni Kristo mula sa Ama, siya ay nagbigay sa mga alagad, ibinahagi nila sa karamihan, at ang mga tao sa isa't isa. Kaya lahat ng kaysa kay Kristo ay tatanggap mula sa kanya ng tinapay ng buhay, ang makalangit na pagkain, at ipapamahagi ito sa iba. Sa buong pagtitiwala sa Diyos, kinuha ni Jesus ang maliit na tindahan ng mga tinapay, at bagamat mayroon lamang isang maliit na bahagi para sa kanyang sariling pamilya ng mga disipulo, hindi niya sila inanyayahan na kumain, ngunit nagsimulang ipamahagi sa kanila, inutusan silang maglingkod sa mga tao. Ang pagkain ay dumami sa kanyang mga kamay, at ang mga kamay ng mga disipulo, na inaabot kay Kristo mismo ang tinapay ng buhay, ay hindi kailanman walang laman. Ang maliit na tindahan ay sapat para sa lahat. Matapos maibigay ang mga pangangailangan ng mga tao, ang mga pira-piraso ay natipon, at si Kristo at ang kanyang mga disipulo ay kumain ng sama-sama ng mahalagang, na ibinigay ng langit na pagkain. Ang mga disipulo ay ang daluyan ng komunikasyon sa pagitan ni Kristo at ng mga tao. Ito ay dapat na isang malaking pampatibay loob sa kanyang mga disipulo ngayon. Si Kristo ang dakilang sentro, ang pinagmumula ng lahat ng lakas. Ang kanyang mga disipulo ay dapat tumanggap ng kanilang mga panestos mula sa kanya. Ang pinakamatalinong, ang pinaka-espiritual na pag-iisip, ay makakapagbigay lamang kapag sila ay tumatanggap. Sa kanilang sarili ay wala silang maibibigay para sa mga pangangailangan ng kaluluwa. Maibibigay lamang natin ang natatanggap natin mula kay Kristo, at matatanggap lamang natin kung ibinabahagi natin sa iba. Sa patuloy nating pagbibigay, patuloy tayong tumatanggap, at kung mas marami tayong ibinabahagi, mas marami tayong tatanggap. Kaya tayo ay maaaring patuloy na naniniwala, nagtitiwala, tumatanggap, at nagbibigay. Ang gawain ng pagtatayo ng kaharian ni Kristo ay magpapatuloy, bagaman sa lahat ng anyo ay mabagal itong gumagalaw at ang mga imposibilidad ay tila nagpapatutuo laban sa pagsulong. Ang gawain ay sa Diyos, at siya ay maglalaan ng mga paraan, at magpapadala ng mga katulong, mga tunay, mataimtim na disipulo, na ang mga kamay ay mapupuspos din ng pagkain para sa nagugutom na karamihan. Hindi nalilimutan ng Diyos ang mga nagpapagaw sa pag-ibig upang ibigay ang salita ng buhay sa mga kaluluwang namamatay, na iniabot naman ang kanilang mga kamay para sa pagkain para sa ibang mga kaluluwang nagugutom. Sa ating gawain para sa Diyos ay may panganib na umasa ng labis sa kung ano ang magagawa ng tao na may kanyang mga talento at kakayahan. Kaya nalilimutan natin ang nag-iisang dalubhasang manggagawa. Kadalasan ang manggagawa para kay Kristo ay nabigo upang matanto ang kanyang personal na responsibilidad. Siya ay nasa panganib na ilipat ang kanyang pasanin sa mga organisasyon, sa halip na umasa sa kanya na siyang pinagmumulan ng lahat ng lakas. Isang malaking pagkakamali ang magtiwala sa karunungan o bilang ng tao sa gawain ng Diyos. Ang matagumpay na gawain para kay Kristo ay hindi nakadepende ng labi sa mga numero o talento kundi sa kadalisayan ng layunin, ang tunay na kapayakan ng masigasig, umaasa na pananampalataya. Ang mga personal na responsibilidad ay dapat pasanin, ang mga personal na tungkulin ay dapat gampanan, ang mga personal na pagsisikap ay dapat gawin para sa mga hindi nakakakilala kay Kristo. Sa halip na ilipat ang iyong responsibilidad sa isang taong sa tingin mo ay mas mayamang pinagkalooban kaysa sa iyo, magtrabaho ayon sa iyong kakayahan. Kapag ang tanong ay dumating sa iyong puso, saan tayo bibili ng tinapay, upang ang mga ito ay makakain? Huwag hayaan ang iyong sagot na maging tugon ng kawalan ng pananampalataya. Nang marinig ng mga alagad ang tagubili ng tagapagligtas, bigyan ninyo sila ng makakain. Ang lahat ng mga paghihirap ay bumangon sa kanilang isipan. Tinanong nila, aalis ba tayo sa mga nayon upang bumili ng pagkain? Kaya ngayon, kapag ang mga tao ay nawala ng tinapay ng buhay, ang mga anak ng Panginoon ay nagtatanong, magpapatawag ba tayo ng isang tao mula sa malayo, upang pumunta at pakainin sila? Ngunit ano ang sinabi ni Kristo? Paupuin ang mga lalaki, at pinakain niya sila roon.
Kaya kapag napapaligiran ka ng mga kaluluwang nangangailangan, alamin na nariyan si Kristo. Makipag-ugnayan sa Kanya. Dalhin mo kay Jesus ang iyong mga tinapay na sebada. Ang mga paraan na nasa atin ay maaaring mukhang hindi sapat para sa gawain, ngunit kung susulong tayo ng may pananampalataya, na naniniwala sa sapat na kapangyarihan ng Diyos, maraming mapagkukunan ang magbubukas sa ating harapan. Kung ang gawain ay sa Diyos, siya mismo ang magbibigay ng paraan para maisakatuparan ito. Gagantimpalaan niya ang tapat, simpleng pag-asa sa Kanya. Ang maliit na matalino at matipid na ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon ng langit ay lalago sa mismong pagkilos ng pagbibigay. Sa kamay ni Kristo ang maliit na panestos ng pagkain ay nanatiling hindi nabawasan hanggang sa mabusog ang gutom na karamihan. Kung pupunta tayo sa pinagmumulan ng lahat ng lakas, nang nakaunat ang ating mga kamay ng pananampalataya upang tumanggap, masusuportahan tayo sa ating gawain, kahit na sa ilalim ng pinakamababawal na mga kalagayan, at magagawang magbigay sa iba ng tinapay ng buhay. Sabi ng Panginoon, magbigay kayo, at kayo ay bibigyan. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at siya na naghahasik ng mga pagpapala ay mag-aani din ng mga pagpapala. At ang Diyos ay magagawang magpasagana ng lahat ng biyaya sa inyo, upang kayo, na laging may buong kasapatan sa lahat ng bagay, ay sumagana sa bawat mabuting gawa, gaya ng nasusulat, nagpangalat siya, nagbigay siya sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. At siya na nagbibigay ng binhi sa manghahasik at tinapay para sa pagkain, ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi para sa paghahasik, at magpapalago ng mga bunga ng inyong katwiran, kayo na pinayayaman sa lahat ng bagay sa buong kagandahang loob, na gumagawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Lucas Kapitulo 6 versikulo 38, Ikalawang Korinto Kapitulo 9 versikulo 6 hanggang 11. Dito nagtatapos ang Kabanata 39. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.